Magandang araw mga kaibigan. Sa video natin ngayon ay dudugtungan natin yung ating nakaraang video. Tayo ngayon ay nasa number 9 na mga bagay na dapat itago ng isang chosen one. Paano nga ba kung ang taong tumutulong sa iyo chosen one, ay siya ring maaaring maging dahilan ng pagbagsak mo? Paano kung ang lakas mo ay nanggagaling sa mga koneksyon, mga kaibigan, na hindi dapat malaman ng iba, sapagkat kapag nalaman nila, pwedeng ito ang maging target upang ikaw ay bumagsak. May isang sekreto ang mga tunay na chosen one, at ito ang ikasyam na dapat mong itago bago pa ito maging mainit sa mata ng mga taong may lihim na galit sa iyo. Welcome back to Patnubay TV. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ikasyam na bagay na dapat mong itago bilang isang chosen one. Ito ay ang iyong koneksyon at suporta. Hindi lahat ng tumutulong sa iyo ay dapat mong ipaalam sa lahat. Dahil may mga bagay na mas lalong lumalakas kapag ito ay tahimik lamang. Lahat tayo ay may mga taong nasa likod natin na sumusuporta sa atin. Maaaring sila ay pamilya, kaibigan, mentor o kaya ay spiritual guides. Pero ang chosen one ay marunong mag-ingat. Hindi lahat ng koneksyon mo ay dapat sinasabi o ipinapakita mo sa mga tao. Maraming mga kadahilanan kung bakit. Narito ang number 1. Ito ay para maprotektahan sila na mga tumutulong sa iyo o sumusuporta sa iyo mula sa negativity at atake ng iyong mga lihim na kaaway. Tandaan mo, ang chosen one ay laging merong lihim na kaaway. Kapag nalaman ng iba kung sino ang sumusuporta sa iyo, nalaman nila kung bakit ka matagumpay, nalaman nila kung bakit ikaw ay nananatiling nakatayo o buhay, maaaring sila ang maging target ng mga ito. Halimbawa, meron kang mentor na tumutulong sa iyo para umangat. Kapag nalaman ito ng iba, maaari nilang i-criticize yung tao na yon, o hilahin nila yung taong yon, o sirain nila yung taong yon, o patahimikin nila ang tao na yon. At makakaapekto ito ng malaki sa iyo. Igalang at protektahan ng mga taong tumutulong sa iyo sa pamamagitan ng privacy. Hindi lahat ng tulong ay kailangan mong i-announce. Number 2 na dahilan, para maiwasan ang inggit at comparison. Kapag ipinakita mong connection mo, may mga taong maiinggit o magko-compare. Halimbawa, napakaswerte niya, may tumutulong sa kanya. So yung tao na yon, magkakaroon ng lihim na inggit sa iyo. Kasi maswerte ka at may tumutulong sa iyo, samantalang sa kanya, wala. So, ang mangyayari nun, imbis na ikaw ay maging inspirasyon, magiging dahilan yon na kaya ka lamang naman umaangat ay dahil may tumutulong sa iyo. So, hindi ka nagiging source of inspiration, kung hindi ikaw ay nagiging source ng inggit. May mga tao na talagang ang kanilang buhay ay tila ba sinalo nila lahat ng kaiinggitan sa mundo. Tandaan natin, kapag ikaw ay naiinggit, wala ka ng mga bagay na kinaiinggitan mo. Habang ikaw ay naiinggit, isa ito sa mga natural law na dahil wala ka at ikaw ay naiinggit, parang naghahangad ka.
yung paghangad na yon ay lalong lumalayo sa iyo. Hayaan mong ang resulta magsalita, hindi ang mga taong nasa likod mo. Huwag na huwag mong ipapahamak ang mga taong nasa likod mo. Number 3, para manatiling genuine ang relasyon. Ang tunay na koneksyon ay hindi para sa show. May mga tao na kapag tumulong sila gusto nila nakapost sa social media. Kasi meron silang agenda. Meron silang gustong ipakita sa mga tao. Meron silang gustong i-build na credibility. Pero hindi yun ang mga totoong tao na tumutulong sa iyo. Ginagamit ka lamang ng mga ito kapag gano'n ang kanilang agenda. Ang mga taong totoong tumutulong at sumusuporta sa iyo, hindi nila kailangan ng recognition. Hanggat maaari nga, hindi alam ng mga tao na tinutulungan kanila. Kapag palagi mong ipinapakita ang relasyon mo sa mentor o supporter mo, maaaring magbago ang mga dynamics. Magiging parang performance na lang. So ang mangyayari, ang tao na sumusuporta sa iyo, pag nasanay sila na parang ini-elevate mo sila o inilalagay mo sila sa isang pedestal para sumikat, ang mangyayari ay baka hangarin ng mentor mo o ng supporter mo na sila ay laging nare-recognize. At gagawin na lamang nila yon, hindi na dahil sa gusto kanilang tulungan, kung hindi gusto na nilang iangat mo na sila ng iangat. Dahil sa tuwing tutulungan mo sila, pinapasikat mo sila. Panatilihin ang authenticity ng relasyon. Ibig sabihin, ang pagtutulungan ay dapat authentic, base sa kung ano talaga ang gusto ninyong mangyari sa pagitan ninyo. Kailangan merong respeto at merong pasasalamat. Pasasalamat ng lihim o dalawa lamang kayo nakakaalam. Sapat na yun. At meron ding mga bagay na dapat nauunawaan ang mga chosen one. Ang chosen one, kapag ikaw naman ay tumulong, huwag mong ipapaalam sa mga tao, hayaan mong ito ay lihim. Sapagkat sa oras na malaman ito o lumabas ito, nakuha mo na ang iyong reward. Hindi ka na bibigyan ng reward ng Panginoon. Bakit? Sapagkat tinanggap mo na ang reward ay ang pagtingin ng tao, yung recognition na binibigay ng tao, yung validation, yun yung reward. Pag tinanggap mo yun, wala nang reward ang Panginoon sa iyo dahil tinanggap mo na ito. Para magkaroon ka ng reward sa Panginoon, tumulong ka ng lihim. Yan ang sikreto ng mga chosen one. Pang-apat na dahilan, para maiwasan ang paggamit ng ibang tao sa connection mo. Kapag nga naman nalaman ng iba ang connections mo, maaaring gamitin kanila para makalapit ito sa mga connections mo at gamitin din nila ang mga connections mo. May lalapit sa iyo, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa mga taong konektado sa iyo. Kilalanin kung sino ang totoo sa iyo. Huwag basta-basta magpapakilala ng connections kung hindi mo lubos na pinagkakatiwalaan. Panglimang dahilan, para mapanatili ang iyong sariling identity at lakas. Kapag masyadong nakafocus ang tao sa connection mo, nawawala ang credit sa iyo. Sabihin ng iba, kaya lang siya umangat dahil may ganito siyang kakilala. Imbis na makita ang effort mo at magpasalamat sila, natatakpan ito ng pangalan ng iba. Hindi naman sa gusto mong sa'yo lamang mapunta ang credit, hanggat maaari nga ay dapat manatiling lihim ang lahat ng iyong ginagawa. Kaya itago mo, ilihim mo ang iyong mga connections at mga supporters. Magtrabaho ng tahimik at hayaang ang sarili mong kakayahan ang umangat. Hindi lang dahil sa connection mo, kung hindi dahil ikaw ay mayroong purpose, dahil ikaw ay isang chosen one. Tandaan mo, ang mga taong sumusuporta sa iyo ay hindi display. Sila ay bahagi ng iyong journey. At ang tunay na lakas ay hindi ipinapakita kung saan ito nanggagaling.
Kapag itinago at prinotektahan mo ang iyong koneksyon at suporta, napoprotektahan mo ang mga taong tumutulong sa iyo. Hindi sila nalalagay sa panganib. Naiiwasan mo ang inggit at negativity ng iba. Mas nananatiling totoo ang relasyon mo sa iyong koneksyon at mga taga-suporta. Naiiwasan din ang paggamit ng ibang tao sa koneksyon mo. At mas napapakita ang tunay mong kakayahan. Kung handa ka ng protektahan ng iyong circle, i-comment mo, tahimik ang koneksyon, pero malakas ang suporta ko. At huwag kalimutan, mag-like at mag-subscribe sa Patnubay TV kung bago ka pa lang. At nawa ay marami pa tayong may pamahagi na malalalim na kaalaman tungkol sa pagiging isang chosen one. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa susunod na video, ibabahagi naman natin ang ika-10 at pinakahuling sikreto na dapat itago ng isang chosen one. Ito'y maaaring magpabago sa buong pananaw mo sa buhay. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka dahil ang susunod na ito ay hindi na basta sikreto. Ito na ang pinakasusi. Dahil tandaan mo, ang tunay na chosen one ay hindi lang marunong kumonekta. Marunong din siya magtago kung saan nanggagaling ang kanyang lakas. Hanggang sa muli, mga kaibigan.